Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules, gabi ng Miyerkules pala mga idol, no? So grabe yung mga balita natin ngayon, no? At umpisahan na natin sa isang inevitable na news. Alam nyo, marami kasi nag-PM sa akin, ano raw masabi ko dito. Actually, dapat hindi na ako nakikialam o tawag dito, nagko-comment pagdating dito sa politics. Pero syempre, meron mga nag-ano sa atin, nagko-comment, nagtatanong kung ano masasabi, which is syempre, pwede naman nating i-comment yan. Pero syempre, sa aking pananaw lang yan. 'Di ba? So ngayon, ang pinaka-obvious ngayon na sikat na news, kaninang umaga nga daw, nag-announce o nagpa-press conference si BP Sara na tatakbo siya o in-announce niya na tatakbo siya bilang presidente, which is inevitable na to. No? Inevitable na to kasi alam niyo naman na tatakbo yan. Kumbaga, ba't pa kayo nagugulat? Di ba? Hindi na siya nakakagulat kasi malamang sa lahat ng kasi syempre sinasabi di umano na ginigipit sila o inaaway o kung ano man. So paano siya makakaganti niyan kung hindi siya tatakbo, di ba? Kasi alam nyo, Guinness Book of World Record yung record ng boto sa kanya, di ba? 32 ba o 30? Basta 30 plus million, no? So ano 'yon? Hindi pala Guinness pala. Record ano pala 'yon? Kumbaga record breaking. Basta siya lang yung nakakuha nun sa Pilipinas, no? So ano to? Matik na to, no? Kasi ako, sa totoo lang, wala akong masyadong amor na ngayon sa mga politiko sa Pilipinas, no? Tinuturing ko na lang yung politics sa Pilipinas bilang entertainment. No, ngayon, ito para sa akin maganda-ganda to. Kasi syempre, parang ang lamang ngayon yung administrasyon, di ba? So pag nanalo ngayon si BP Sara ngayon, nako grabe yan. Sa tingin nyo, hindi niya ipapakulong lahat yan. Ito syempre, ano to revenge of the pork and beans to. Parang kakapanood ko pa lang ni sabi ko sa inyo kanina di ba? Kakapanood ko pa lang nun nung unlimited gacha sa Netflix Yung pinlano niya lahat di ba? Para makapaghiganti. So ngayon, eto, talagang ano to, revenge of the pork and beans to mangyayari dito, no? So hindi natin alam nyo marami pa rin naman talagang gustong kasi kung ganito yan, imagine na 32 million yung bumoto sa kanya. Si Digong, ang bumoto ron 16 million. Pero ano na yun, parang sweep na yun Noong mga panahon na yun, napakalaking boto na ng 16 million. So ngayon, ang bumoto sa kanya 32 million. Yung lalaban sa kanya, ito yung magiging problema. Paano nila babaguhin yung isip ng 32 million na yon para hindi iboto si BP Sara at iboto sila? Ganun yun. No? Kasi sa mga nangyari, halimbawa, simula nung nangyari nung naupo siya, naupo silang dalawa, 'di ba? Ano, yung mga pwedeng ibato sa kanya, no, na pwedeng makapagpasira sa paniniwala ng 32 million na yun. Sapat na ba yung mga binabato nila para masira yung tiwala ng 32 million na yun para hindi siya iboto at lumipat sa kabila? Kasi ayun agad yung isipin mo dun 32 million yun. 32 million ba? 32 billion? Nakalimutan ko na. Million lang pala, 32 million yun. Paano mo babaguhin yung isip nun? Kaya napaka-kumpiyansa niya ni BP na sa tingin niya siya yung mananalo. No, alam din ng mga kalaban nila yan na malakas siya ngayon. So marami pa, mahaba pa, 2 taon pa. Meron pang mga pagkakataon, no, para gawa nila ng kumbaga, sabihin natin meron silang ibulgar o meron silang ganito ganyan na sabihin para masira yung loob ng mga bumoto sa kanya at hindi na siya iboto sa susunod. Ganun lang yun di ba? Pero pag siya ang nagtagumpay, ako sabi sa inyo lang, napaka-exciting yan pag siya yung nagtagumpay kung ano yung gagawin niya. At syempre napaka-exciting din kung matalo siya at ilugmok sila. Parang di ko alam. Basta ako, sabi ko nga sa inyo, entertaining na lang sa akin yung politics sa Pilipinas. No, titignan natin kung ano mangyayari. Nako, revenge of the pork and beans to. Tapos, imagine ganito
Paano kung 'di ba halimbawa lang 'to, nanalo si BP. Tapos nagkaroon ulit ng senators election, nanalo ngayon si Kibuloy. lahat lahat ng umaway sa kanya, nako, doon natin malalaman kung talagang siyempre taong simbahan siya, 'di ba? So ang paghiganti ay hindi tama, 'di ba? So titignan natin kung mapapanindigan nila 'yon. 'Di ba? So ako ayoko pagdating sa politics kasi ayoko na masyadong laliman diyan dahil meron din ako mga bias diyan. Pero sa akin lang 'yun. So yung sa tingin ko na matalino, tulad niya nila Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, matagal na akong umaano sa talino niyan eh. So sa akin ano 'yun, matalino, no? May mga bias akong mga yung sa tingin ko is talagang may sense yung mga sinasabi, no? Pero sa mga walang sense yung sinasabi, medyo ano ako doon, no? So ayan, ayun yung opinion ko diyan. Ano na 'yan, automatic na 'yan, kumbaga inevitable na 'yan, no? Huwag na kayong magulat na tatakbo si BP. Pero ang ano lang dito is bakit strategy ba na maaga niyang sinabi? Imagine 2 years pa eh. Kasi yung strategy ni Digong noon iba. Yung strategy ni Digong noon, hindi siya nag-a-announce hangga't nung sobrang lapit na. 'Di ba? Saka siya nag-announce. Actually, hindi ko alam kung ano yun eh, kung sobrang lapit na o meron na lang siyang pinalitan eh. Kasi, ang strategy yun, kaya hindi agad sinasabi. Kasi nga, kapag sinabi mo na agad, natatakbo ka, alam na nila natatakbo ka, sisiraan ka na agad nila para masira ka na sa tao. Eh, pag hindi pa, kumbaga, pag di ka pa nag-aano sa tatakbo ka, hindi ka muna sila, kumbaga, ano lang sila, hindi ka nila iisipin kasi hindi ka pa naman nag-a-announce, baka hindi ka naman tumakbo, masayang lang yung budget namin sa'yo. Parang ganun, di ba? So ngayon, kakaiba yung ginawa ngayon ni BP Sara kasi ang ginawa niya, in-announce niya agad 2 years before. Di ba? So anong ano yun? Anong tawag dito? Anong plano niya? Meron ba siyang plano? Ay, isipin mo yan eh. Kasi kapag eto ngayon, di ba ngayon siya nag-announce umaga, iisipin mo ngayon yan, nako, nag-announce siya. Ano kayang nasa isip ngayon ng mga kalaban niya? Parang ano to, Game of Thrones eh. Ano yung mga nasa isip ngayon ng mga Targaryen? Gagawa tayo ng strategy ngayon, no? Para sa mga Lannister. Oh my God, no? So, ganun. So, natin dito, mga idol. So, tignan na lang natin kung ano mangyayari, okay? Pero yung nagtatanong sa akin kung ano comment ko dito, matagal, kumbaga alam na natin yan eh. Hindi na natin kailangan tanungin. Automatic na yun, natatakbo yan. Huwag na kayong magulat, di ba? So grabe, ang haba ng ano ko dito, sabi ko sisingit ko lang to eh. Oh, ayan ha. So news na tayo. Grabe naman yan, napunta pa tayo sa politics oh. Ito. Ito matindi rin. Alam niyo kung bakit? Tinalo pa ng cycle ngayon, yung uncertainty. Na? Sabi dito, global uncertainty indicators hit their highest level. So maraming uncertainty ngayon. 'Di ba? Dinaig pa nila, no? Kumbaga, global uncertainty indicators hit their highest levels in history, surpassing major crises such as COVID-19, the global financial crisis and the dot-com bubble, no? So tinalo pa 'yun neto ngayon. Ito na yung ano, COVID-19 neto, 9/11, Iraq. Ngayon, ano ngayon? Trade war. Tama ba to? Trade something. Ayun ba ang pinaka-problema natin ngayon? Kasi syempre, bumaba yung market nun dahil sa COVID-19, global financial crisis, dot-com bubble. Pero ngayon, parang kakaiba. For me lang to, bakit? Kasi, may trade war naman na dati, di ba? Pero hindi ganun talaga nakaka-apekto sa market. Ang iniisip ko kasi ngayon, mga Lodi, dapat nga mataas tayo ngayon. Bakit? Kasi pro-crypto yung government. Tapos, naaprobahan yung spot Bitcoin ETF. Hindi lang spot Bitcoin ETF. Kasi yung spot Bitcoin ETF, tagumpay na yun eh. Doon pa lang, tagumpay na yung crypto. Tapos nadagdagan pa ng Ethereum, Solana at XRP. So, doon mo makikita na pro-crypto yung market ngayon. 'Di ba? Ano pa? Nagkaroon tayo ng mga batas. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng mga batas na pabor sa crypto. So, nakakapagtaka, ngayon tayo nagkakaroon ng uncertainty na malupit. 'Di ba? Tinalo pa natin yung COVID.
'Di ba? Sa trade war. Ano ba, trade war ba? Si Trump ba na nagtatarip? O yung mga war ba sa mga iba't ibang bansa? We don't know eh. No? So, kumbaga, hindi siya ganun kabigat for me. At mas malaki yung, kung titimbangin mo, mas malaki yung positive kaysa sa negative. Para sa akin lang yun na mga news dapat na hindi ganito ka-uncertainty yung market, 'di ba? Ayun yung ano ko, ayun yung mystery sa akin ngayon, no? Sabi nga dito, Bitcoin has entered strongest oversold zone for short-term holders o yung STH natin according to the Bollinger Band Indicator. The most oversold situation we've seen in 8 years. Imagine, dalawang cycle. 'Di ba? Is this a strong bounce signal or is even stronger selling pressure? Oh, ano sa tingin niyo to? Kasi pwedeng mangyari na eto na yung pinaka-bottom, nandito na tayo sa range na yun. Kasi kung maniniwala pa kayo na bababa pa yung market, iba na yung magiging ano natin nito. Sobrang lalampas na tayo sa ating mga, kunyari, yung rainbow chart, o yung eto talagang sobrang bagsak na nun. Pwede namang mangyari yun, no? Hindi naman sinasabing hindi siya mangyayari o wala siyang chance mangyari. Pwedeng mangyari. Pero grabe na yung drop nun. And then, ang isipin mo nun, yung bounce niya kung gaano kataas. Kasi kapag nag-drop tayo ng ganyan, for sure, eventually, magbabounce yan. 'Di ba? Ayun yung abangan natin, yung bounce niya. O, 'di ba? Kaya nga tanong dito, is this a strong bounce signal or is even stronger selling pressure or still coming? Pwedeng mangyari din 'yon, 'di ba? Kasi pwede pa tayong bumagsak. O, sabi nga dito, remember, you're not alone in losing in crypto. Sabi dito, no? ETF funds are losing, no? Yung mga bumili ng spot ETF. Western companies that bought BTC are losing, lalo na yung bumili sila ng mga 100 pataas ang presyo ng Bitcoin. Loser sila ngayon. Most investors are losing. Kasama tayo diyan. Halos lahat naman tayo ngayon is negative yung portfolio natin, di ba? Lahat tayo. Lalong-lalo na sa spot. Miners are losing, importante yan, no? Yung mga miners natin. 95% of currency traders are losing. 95%, no? Sino kaya yung mga 5% na winning? Ayun siguro yung mga bearish talaga lagi. So stay mentally relaxed. Everyone's getting F. You're not alone. Which is totoo yan. Diba? So lahat tayo ngayon is negative ang ating portfolio. At alam naman natin yan. Siguro naman bago tayo pumasok sa crypto world, alam natin na sobrang volatile ang papasukin natin, no? Na space. So, dapat alam niyan, alam niyo mag-manage, alam niyo ikalma yung sarili niyo, no? Pag nagkakaroon ng negative, no? Okay, so ito tayo. Ito si Elon Musk, meron siyang something billion, 800 billion something ata, na asset o kumbaga nakaano sa kanya, yung halaga niya, parang gano'n, no? Breaking, Elon Musk, sabi niya kasi nagkaroon siya ng comment, no? I own less than 0.1% only of my net worth. Sabi niya, nasa 800 million lang ata yung sa kanya, yung in-announce niya. Despite topping the list of the world's richest people, Musk confirms that I own nothing but just $850 million in cash and the rest of the billions on paper and not in the bank account. No? So, kasi mga idol, alam nyo, kung ganito kang tao, ito, explain ko sa inyo yung 800 million, napakalaki pa rin yan. Maski yung mga ibang bilyonaryo, hindi rin nila hawak lahat ng pera nila na cash. Kasi sa kanya kakash eh. Di ba? Saan yun? Cash, sabihin meron kang $850 million na cash. Saan mo lalagay yun? No, so lahat yan is nasa bank account niya. Ay kumbaga, ano tawag doon? May tawag doon eh. Sa ano nila sa stock niya, parang ganoon. Alam niyo kung bakit ganoon? Strategy 'yon ng mga bilyonaryo. No? Alam niyo kung bakit? Kasi iwas 'yun sa tax. Kapag hawak mo yung pera mo na malaki, ang laki ng tax mo.
'Di ba? So, ang gagawin mo, ililipat mo siya sa mga business mo, ilalagay mo siya sa mga ganitong business, ganito, ganyan. Tanong natin kay Grok. Alam ko ganun yan eh, no? Tanong natin ha. Is this to yan. Tanong natin. Tatanong lang natin ha. Oh, yes. Di ba? Yes. Holding very little cash, less than 0% of net worth, as Elon Musk recently stated, is a classic part of a broader strategy that many ultra-wealthy people, including Musk, use to minimize tax legally. O, di ba? Hindi yan hindi yan nakakalungkot para sa kanya. Nakakasaya pa yan kasi nakakaiwas siya sa tax. The core idea isn't just about keeping cash low for its own sake. It's tied to how wealth is structured and how billionaires access money without triggering big tax bills. Most of Musk similar billionaires' wealth is in appreciating asset like Tesla and SpaceX. This goes up in a value massive over time, but unrealized gains are taxed until you sell, no? Hangga't di mo binibenta. So, nandun lang yung pera niya, 'di ba? Ang tinataksan lang sa kanya maliit lang. If he sold huge chunk of stock to get cash, he'd owe capital gains tax 20%. O imagine, 'di ba? Instead, they borrow against those shares. Kumbaga, yung pera niya na mismo na naka-stock doon, kunyari, yung pera niya sa Tesla, yung invest niya ron, uutangin niya yun, hindi niya kukunin. Kasi once na pag kinuha niya, matataksan siya o pag binenta niya yun, matataksan siya. So, ang gagawin niya, uutangin niya. O, di ba? Basta yun. Ayun na yun. Mababa to eh. Kasi alam ko na may napanood akong ganito kung paano diskarte ng mga millionaire. Alam ko sinabi na rin niya ni Robert Kiyosaki. Ang ganyan diskarte. So hindi yan negative. Pagdating kay Elon, positive yan sa kanya. Okay? So ayun. Speaking of mga mayayamang tao, Bitcoin, Binance pala, sorry. Binance co-CEO confirms CC continued to roll at Binance. Kumbaga, si CC kasi ngayon, wala naman na siyang posisyon sa Binance. 'Di ba? Umalis na siya, no? Pero siya pa rin ang nasusunod sa Binance kahit na meron ng CEO doon. Sabi dito, speaking to Bloomberg Television recently, Binance CEO si Richard Teng said CZ still has a say in major decision. Kumbaga, si CZ pa rin talaga yung sinusunod diyan. Kasi siya naman talaga nagpalaki niyan eh. Umalis lang siya diyan kasi nagkaroon siya ng kaso, 'di ba? So nung na-pardon siya, pag bumalik kasi siya parang magiging pangit yung tingin. So ang nangyari, nagkaroon ng bagong CEO pero underground siya pa rin na nasusunod dun. 'Di ba? Ganun lang 'yun, basic lang 'yun, sabi ni CC. Sabi dito, Coinbase naman. Coinbase was created 13 years ago when Bitcoin was $5. Imagine $5 pa lang yung Bitcoin, may Coinbase na. Kumbaga, lumabas na yung Coinbase. How do they only have 14,000 Bitcoin? Diba? $5 pa lang yung Bitcoin nun. Pero siguro hindi sila bumili-bili o something. Wala silang tiwala. Ngayon, pangilan sila? Pang-8 sila. No? Meron lang silang 14,000. Siyempre, MicroStrategy yung pinakamarami, 700,000. Grabe, no? Pinakaunti, Kango Inc. Wala pa yung kay Eric Trump. Kasi kay Eric Trump, 6,000 Bitcoin. So, wala pa siya dito sa listahan. Pero ayun yung tanong nila. Kung matagal ka na Coinbase, 'di ba? $5 pa lang yung Bitcoin noon, ba't di ka na malengke noon? No, di ka na makyaw. 'Di ba? So, ayan. Pero sabi dito, mga idol, Bitcoin is not yet fully matured.
in a new article on Forbes which focuses mainly on the infamous October crypto crash. Yung nagkaroon tayo ng crash no October 10, which was bigger than the collapse of FTX in dollar terms. Frank Holmes explained that while BTC is often referred to as a digital gold, kumbaga kasi tinatawag siyang digital gold yung Bitcoin tinatawag siyang digital gold, it has not yet achieved safe haven status among investors. Kung investor ka, big investor ka, hindi pa rin gold, hindi pa rin digital gold ang tingin mo sa Bitcoin. Bakit? Kasi nagkakaroon nga ng ganung volatility. Imagine, nung October 10, di ba, biglang bumabagsak ng ganun, hindi naman nangyayari sa gold yun. Kumbaga wala pa siya dun sa sitwasyon, hindi niya pa na-achieve yung pagiging safe haven status. 'Di ba? So, hindi pa rin kumbaga yung mga investor ilag pa rin ng medyo. Kasi wala pa siya dun sa katulad ng gold. Kasi yung gold pag bumili ka talagang matik niyan, hindi naman nagmumura yan, nagpamahal ng pamahal yan. Bumababa lang saglit pero hindi ganun kalaki tulad ng Bitcoin. 'Di ba? So, wala pa siya ron sa safe haven. Institution still treat it as risk on, not risk off. That tells me it's still finding its role in institutional portfolios. Does this mean we're still early? So ayun na nga. No? So darating daw kasi yung panahon na magiging safe haven na yung status ni Bitcoin. Darating yung panahon na ang tingin ng mga investor diyan is not risk off na. No? So pag dumating yung ganung panahon, hindi na ganung ka-volatile si BTC noon. 'Di ba? Kumbaga ang angat niya noon hindi na spike. Siguro slowly upward na o slowly uptrend. Ganun na siya, para na siyang gold. Sa ngayon, wala pa siya sa ganung status. Sorry. Wala pa siya sa ganung status kasi nagkakaroon pa nga siya ng mga ganyang volatility. So ibig sabihin daw maaga pa daw tayo, 'di ba? Kasi kung stable na siya o risk off na siya at safe haven na siya, late ka na nun. 'Di ba? Late ka na sa Bitcoin nun. So ngayon is na early pa daw tayo diyan, 'di ba? Grabe 'yun ah. Inubo pa ako dun ah. So tulad nga ng sabi ni Ray Dalio dito, kumbaga sinabi kasi ni Ray Dalio at the Munich Security Conference, the post-1945 world order was pronounced dead by most leaders and the picture behind it was laid out in the Security Report 2026. So, nireplyan siya dito ni Michael Saylor. Kung naniniwala ka, na the world order is breaking down, own the asset with no corrupt counterparty, no? Bitcoin, no? So, kung nagtaalala ka, di magbumili ka ng Bitcoin, sabi. The idea is clear, sabi dito, no? Sabi ni Badwi. When systematic risk increase, capital seeks asset that do not rely on an insurers or intermediary. So, ayan, bumili ka ng sa tingin mo, hindi maapektuhan, no? Eto, positive news to. Nagkaroon din tayo ng positive news. Green light na. Sabi nila, confirm na daw. Dali ba to? Daily. Just confirm the cuts are not stopping. So magkakat daw ng rate ng 75 basis points to neutral. It's Fed speak for we are reloading the money printer. 3 more cuts are now the base case. So 75 basis points. So hindi natin alam kung tig to 25 yan bawat FOMC o 50 tas 25 tas di ko alam. Basta 75 basis points daw ibabawas. No? At mag-print na raw ng money. Tingnan natin. Alam ko merong event mamaya madaling araw. Ayan. So alas 3 ng madaling araw mamaya magkakaroon tayo ng FOMC meeting minutes. No, importante yan kasi minsan may mga sinasabing matindi diyan. So abangan nyo. Pero bukas ng gabi rin to. Masarap din mag-trade, okay? So, ayan mamaya alas 3 to ng madaling araw, baka pagkagising natin, merong mangyari sa chart ng di natin inaasahan, no? Grabe to. Abangan natin yan. And this one, tumaas to. Ripple, RLUSD breaks into the top 50 tokens
by market cap. 46. Number 46 tayo sa market cap ngayon. Tama ba? Tingnan natin. 53 naman ngayon. Bumaba. Ayan siya. Oo nga, no, umakyat yung RLUSD, matindi din, Saan tayo? Ito. Parang ito legit kasi ito, documented to, Have I told you guys about these coins yet? XRP, Algorand, and Stellar have been officially verified on the European Ledger, a new digital financial system that connects central banks' money, commercial bank money, and digital asset on a single platform. So, tatlong coins to. XRP, Algorand, and Stellar. So, mga idol, ito sabihin ko sa inyo, huwag kayong umasa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, okay? This represent a major step in Europe's journey toward a blockchain-based infrastructure, transforming the ad settlement system into the modern, programmable financial network, okay? So, tatlong coins. Pag-aralan niyo yung mga yan. Breaking! Siyempre, Arizona advances bill to add XRP to official state digital asset reserve. Digital reserve. Ibig sabihin, mag-iipon sila ng XRP. Arizona Digital Asset Strategic Reserve Fund Bill just cleared the Senate Finance Committee in a 4-2 vote, and it explicitly includes XRP in the reserve. Grabe, dami lang bumoto, 6. The bill now heads to the Rule Committee. This is one step closer to becoming law. Other states to follow. So, ngayon, yung Arizona, ano pa ba yung mga nandyan? XRP dito. Siyempre, may Bitcoin. Bitcoin, XRP. Sa mga coins, cryptocurrency. Ano yung Digibyte? Hindi ko alam yung Digibyte, Basta yun. So, ito naman. Probably nothing. Sabi dito, ano ba to? HSBC to logo, di ba? Ayan pala, HSBC nga. HSBC is using Ripple Acquire MetaCo's harmonized platform to provide tokenized securities. HSBC also worked on HKMA's Project Assemble, a field where Ripple is key technology provider. Smile and wave, boys, kasi malaking company to, HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Tama ba ako? Nagtrabaho ko dyan dati, call center, Local lang, no? Nag-aalo kami ng credit card. College ako nun. Nag-call center kami sa sa HSBC. Inaalok namin ng credit card yung mga empleyado ng gobyerno. So ayun. So syempre malaki to, global yan, di ba? Goods yan, partner ng XRP. Gagamitin nila yung Ripple. Bukod doon, ito pa. Ripple HSBC Swift. Meron na pala dito, ayan. Breaking news, HSBC is among the global banks working with SWIFT to build a ledger for cross-border payment and tokenized asset. The most important part here, HSBC itself used MetaCo, so ayun pala rin yun, which means SWIFT is building a new blockchain settlement layer. HSBC is inside the project. Ripple owns the institutional custody infrastructure that HSBC relies on for tokenization. So, gagamitin nila yung technology ng Ripple, which is good yan. Okay? Satoshi wanted a fast, cheap payment system. That vision looks a lot like XRP today. Hindi tayo nagsabi niya na si Representative Huge Blackwell, you pala, hindi huge. Representative Hugh Blackwell, ayan, no, na si Satoshi daw gusto ng fast, cheap payment system. At parang ngayon, ang nangyayari is angkop yun sa XRP today. No? Yung gusto ni Satoshi, hindi Bitcoin. Ayun yung sinasabi niya rito, pinapalabas niya. Baka magalit na naman yung mga Bitcoin maxi dyan, nagbabasa lang ako. And now, the Epstein emails bring even more questions. Was XRP always meant to replace what Bitcoin couldn't become? To align to the random, this isn't coincidence, no? Kasi nga syempre
na ayaw ng lumabas kasi sa Epstein files na ayaw nila sa Ripple sa XRP. Di ba? Ayaw nila. Hindi nila makokontrol. So, ayun ba talaga yung gusto ni Satoshi? At isa ba sa mga developers ng XRP at ng XRP Ledger ay si Batoshi? Sa tingin nyo ba buhay pa si Satoshi, mga idol? Si Satoshi Nakamoto? Hoy, hindi ko na nasabi yung Sugar Hits ha. Nakalimutan ko siya ngayong video na to ha. Sa tingin nyo ba mga Sugar Hits, nakalimutan ko yung Sugar Hits, taragis yan. Buhay pa si Satoshi Nakamoto? Ha? O deads na siya? O isang tao lang ba siya? O marami silang tao? O isa siyang tawag dito government office. Hindi ko alam, kumbaga FBI o kaya yung mga ganun. May mga issue na ganun dati. Okay? So ito. Nako. Sabi dito ni Paul Baron na masyadong bullish sa XRP. Ripple payment secretly becoming the new SWIFT, no? Sa sinabi rin dito ni Chiquito, no? Oh, ayan. And then dito, ayan, nakita niyo ba 'yan? Sabi dito, momentum is building for ito pala. XRP ATMs are expanding fast. Momentum is building for XRP Ledger, a credit card solution utilizing BSC. Basta ito, na? Meron tayong machine diyan na XRP. Ano ba 'to? ATM machine pa lang. So ayan. 'Di ba? So goods. Okay, so ito yung last news natin na medyo controversial. Matindi to, talagang maraming magre-react dito, mga idol. Ito yung sinabi dito ni Ben Affleck. Kilala niyo si Ben Affleck? Si Batman, si Daredevil, si Jennifer Lopez ex-husband. Sabi dito, actor Ben Affleck attacks artificial intelligence. He said that writing via AI is mediocre and weak. That is cannot produce great films. And that the hype around it is exaggerated and the progress is slower than what is being promoted. However, many saw his statement as if he is worried about the impact of artificial intelligence on Hollywood. So, what I see is that, for example, if you try to get ChatGPT or Claude or Gemini to write you something, it's really shitty. And it's shitty because by its nature, it goes to the mean, to the average. And it's not reliable. And I just can't stand to see what it writes. Now, it's a useful tool if you're a writer and you're going, what's the thing? I'm trying to set something up, or somebody sends someone a letter, but it's delayed 2 days and it can give you some examples of that. I actually don't think it's very likely that it's going to be able to write anything meaningful, and in particular, that it's going to be making movies like from Hulk off, like Tilly Norwood. Like, that's bullshit. I don't think that's going to happen. I think it turns out the technology is not progressing in exactly the same way they sort of presented it. And really what it is going to be a tool. Just like sort of visual effects. And yeah, it needs to have language around it. You need to protect your name and likeness. You can do that. You can watermark it. Those laws already exist. I can't sell your fucking picture for money. I can't. You can sue me, period. It kind of feels to me like the thing we were talking about earlier, where there's a lot more fear because we have the sense of this existential dread. It's going to wipe everything out. Right. So parang dito kasi, ang nangyayari, parang ang tingin ng mga tao sa comment ni Ben Affleck is nag-aalala siya, no, na baka mawalan sila o makaapekto sa trabaho ng mga actors yung AI, pati dun sa mga writers, kasi ngayon pwede mo na pagsulatin ng istorya yung AI Pwede ka na gumawa ng istorya, no? For me, sang-ayon ako dito kay Ben Affleck na yung mga sinusulat ng AI siguro hindi siya ganun kaganda tulad ng pag sinulat ng mismong totoong tao na writer, kasi yung feelings, yung emotions hindi mo malalagay doon kasi syempre AI yun ang puro facts lang yung ilalagay niya ron. Sa tingin ko lang so magkaroon man ng ganong sulat siguro matagal pa na pwede mangyari yan. Pero sa ngayon, for me, kung aasa ka sa AI para gumawa ng istorya, pangit agad yun. Sablay agad yun sa akin. Hindi siya maganda agad. Pwede siguro
tumulong siya sa'yo para makaisip ka ng mga magandang istorya, pwede lang siyang assist. Pero siya yung magiging main writer, main character, sa tingin ko is negative yun, no? Ayun yung tingin ko dyan. So, for me, tama si Ben Affleck. Nagsasabi lang naman siya ng totoo para sa akin, no? Kasi yung iba kasi, nag-violent reaction agad na, sus, natatakot ka lang na mapalitan kayo, ganito ganyan. Mapalitan yung Hollywood ng AI, ganito ganyan, So, siguro may ganun ding part, pero sa akin mas tama yung sinabi niya. Maski nga ngayon kung iisipin ko, kung gagawa ng mga 3D, no? Tapos yung voices, kasi nang nakaraan, nag-upload tayo ng video, na merong kayang gumaya ng boses na may mga feelings na rin. Yung boses, may emotions. Sa tingin ko, hindi pa rin, kung merong mang first time na makanood tayo ng movie na pure AI, no, na kumbaga pure AI yung gumawa, doon ako siguro mag-iisip na nako, mukhang delikado na tayo sa future, diba? Pero sa ngayon wala pa, at mas sa tingin ko naman mas enjoy panoorin yung mga istorya na gawa ng mga tao at mga acting na mismong tao yung nag-acting, di ba? Kasi maski nga yung, napanood niyo na ba yung Alita, yung Battle Angel, di ba? Ang ganda rin nun, pero syempre may emotions yung mukha ni Alita. Kasi nga, may artista ron, kumbaga in-adjust lang ng konti. Pero, maganda yan, Scrap. Oh, ano to? Sorry, ano to? Paano yan? AI yun. Eto kasi yung si Alita, ito yung gumanap. Ayan, Ayan yung mukha niya. No, kahit na umaarte si Ali, yung baga umaarte siya, meron siyang mga something sa face nung umaarte siya. Napanood ko yung niya yung parang The Making. Ayan, ayan. Ayan siya. So, siya, 3D siya, pero nagkakaroon ng emotions yung sorry. Yung mukha ni Alita, kasi nga ito yung pinagkukuhanan, di ba? Pero ang ganda nito, mga idol. Isa sa mga magandang napanood ko to na 3D na palabas. Ang ganda niyan. Yun. Ano ba yung point ko doon? Ang point ko doon, kailangan pa rin ng tao. Hindi mo pwedeng lahat is AI. No? Ayun yung sa akin yan. So, ayun. Grabe. Ayun yung news natin. Nag-umpisa tayo kay BP. So, ayan matindi. So, bukas ng umaga mag-update ulit tayo mga Lods. Isang palambing lang. Sana i-like nyo yung video natin. At syempre, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating link sa baba ng description. Lahat ng link dyan, check nyo. Makakatulong sa inyo yan kung kayo ay trader, investor, at bago lang dito sa crypto. Legit yung mga link dyan, mga idol. No? So, ayun yung ating news ngayon. Subscribe din kayo kay Boy WhatsApp, no, na sa kanyang YouTube channel, yung Clovis Gaming, kasi baka mag-upload din ako dito Ang plano ko, hindi na ako nakapag-upload ng ng game ko sa aking ayoko naman nag-upload ng game ko sa sa YouTube channel ko. So, if kaya, dito ko na lang i-upload sa ni Clovis, sa tawag dito sa channel ni Chloe. Okay? So, ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming, hindi pa pala. Sorry. Mag-ano pa pala ako, babasa pa pala ako ng comment. Sorry. Basa pala ako comment. Sorry. Okay, basa tayo. Punta tayo dito. Union Bank is waiving, sabi ni Ronwell Santos. Pag nangyari yan, boss, sa X, pwede ka na mag-trade. Malamang ipapaban din yan ng sex sa Pinas. Wala na silang magagawa. Hindi nila pwedeng ipilit yung kanilang local exchange kung hindi naman maganda. No? Ganun yun For me lang Kasi parang ang pangit nun Kumbaga, ibaban mo yung mga magagandang pwedeng gamitin para magamit yung pangit mong system.
Ganun na baka chupol yung tingin nila sa mga Pilipino? 'Di ba? Gagawa't gagawa ng paraan yung mga Pinoy, magugulang yung mga Pinoy. Magulang nga kayo eh, di mas magulang din yung mga ibang Pinoy. Ganun lang 'yun, no? So, ano lang 'yan, bahala sila diyan. Wala akong pakialam diyan. Katangahan na yung idea ng Meta. Wala na sila respeto sa namatay na tao at sa pamilya niya at pwede magamit sa in a bad way. Big no sa akin 'yan, sabi niya. Pwede. Mga idol, no? Eh, kasi ano nila yan eh, trip nila yan eh. Siguro, hingi muna ng ano yun, ng consent. Hindi natin alam eh. Di ba? Siguro marami magpoprotesta pag gaganon. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Neil Antonio Dionon. Si King Master Boss. Evo Pabian, hayaan nyo guys kung Sugar It's gusto niya. Tama, ba't kasi kayo nangingialam kayo? Gawa din kayo channel, ayan Grabe naman kayo. Idol, fake news daw yung ano tawag dito, yung nag-sell. Fake news ba 'yon? Eto nga ayan yun Eto, dito ko hinanap ko yan kasi nabasa ko yung comment mo eh. Si Wall Street Mob, okay? Meron siyang 1.7 million followers, no? Sabi dito, do you own any silver still? I sold all my silver and gold and convert to Bitcoin. Robert Kiyosaki, 11 months ago. Yun yung sinabi niya rito. May boses yan eh. Pakinggan natin. What they do is going to sink this whole economy. So that's why for years I've saved silver and gold. But now I'm taking all my silver and gold and converting to Bitcoin. And ayun yung sinabi dito. No, 1.7 million followers yan. So, siguro nga, may part na siguro, hindi naman lang sa akin dito, siguro hindi naman lahat binenta niya yung gold niya. Meron lang siyang binenta siguro, no? Para bumili ng Bitcoin. Hindi siguro lahat, no? Ayun yun. Yun yung sa akin. Pero, yan eh. Diba? Ayun yun eh. Lisa Yunson, shoutout sa'yo. Always yan si Idol, Virgil. Paano kung scammer siya tapos namatay? Iinganyo pa din ipopost ni AI. Patay na, kumikita pa pamilya. Grabe yun Saka paano pala pag patay na tapos panay-post pa din ang pangarap niyang gawin? O nga no? Paano kaya pagka ganun? So ito, wait lang pala. Wait lang Tomoya, shoutout sa'yo. Clarity I think mga late quarter 4 niyan. Hindi, sabi 80% kasi. Sige, 80% kasi sabi ni Brad Garlinghouse, April. No? February, March, April. So, second quarter. So, sige, ikaw, papaniwalaan ko kasi ikaw si Tomoya eh. Hindi ko napapaniwalaan si Brad Garlinghouse, Idol. Ikaw napapaniwalaan ko. After ng final bottom sa October, sakto para sa first quarter. I got feeling. Joke lang. Sige, Idol. Always watching, si Pete Pelizardo. Papa She, shoutout sa'yo. Go Time, ayos rin. May bodega ako XRP sa Go Time, sabi ni Idol. Sky Renz, yung produkto ni Gates, tatangkilikin pa rin ng mga Pinoy kahit mura. Lalo na pag mura, sabi ni Idol. Meowsy, bilang Jeblo, Idol, pero bilang Sugarets, ayoko, sabi niya. Kaya na parang sobrang big deal sa inyo ni Sugarets Ano ba kayo? Para words lang nakalimutan ko pa nga kanina Grabe naman kayo. Para tuloy gusto ko lagi sabihin para mainis ka tuloy kayo Anak lang Sugarets naman Tama yun, para may data pa rin sila sa hinaharap pag kailangan, sabi ni Salad. Channel Romel, shoutout sa iyo. Pilhabis, ayan, shoutout kay Idol Pilhabis, UPM Sugarets, shoutout po sa lahat. Di ba? Salad Channel, di bagay Sugarets. Parang Sugar Daddy. Grabe kayo kay Sugarets Si Edgardo, grabe, di na tumas XRP, antay na lang, ipon na lang ako. Ayan, sabi ni Idol. Mabel Sambales na ako, magsusundo na ako. My goodness. Pwede bang mamaya ako nalang basahin to, Idol? Mamaya ako nalang basahin magsusundo na ako Tumatawag na si Bossing, nagagalit na.
So, ayan. Dali. Shoutout ko na lang kayo. Pete Pelizardo, Papa Shea, Skyreds, Meowsy, huwag ka na magalit, Salad Match, Romel Pilhabi, Salad Channel pala, Eduardo, si Mabel Sambale, shoutout sa'yo, Emerson, Ian Carlos, Bartolome, nailang din ako sa Sugarets, si Clavis, mamaya, next time ko na babasahin yun sa'yo, sorry. Si Carlo, awit yung sa Meta, tas yung kay Bill Gates, ayan, Alberto, si Ubusan Junasan, shoutout sa'yo. Creepy and Loads kahit sa kaibigan tropa. O nga, medyo creepy nga yun, no? Tolits, Thomas, Skylab, Bibo, para sa Banksian Clarity. O, ayan, si Mr. Ads, Buboy, Ronan Nile, Roman Miranda, mga ka-Jeblo na lang. Grabe naman, tinuruan pa tayo ni Romar. Hindi, joke lang, idol. Bibo, Wine Fredo, si Cela Villa, Bibo, Cristiano, Oliver. Yan, daming comment ni Idol. I love you, Idol. King Shangshing, Santos Jandel, si Kevin Alopio, at si Stephen Andre. Shoutout sa Idol Stephen Andre, ikaw nag-champion. So grabe, ayun muna ang update natin ngayon mga idol. Bukas ng umaga, promise, kasi tuwing umaga hindi ako nagbabasa ng comment, di ba? Pero bukas magbabasa tayo para sa inyo. Babawi ako, babasahin ko rin to siguro bukas bago tayo mag-start. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid, mga idol. Kita-kits, like yung video natin at What's up, what's up?